Ayan. Ito-testing ko muna kung pwede na ba ako makapag-vlog. Ayan. Ay, nako. Diba? Hindi ko alam kung saan ako titingin dito. Kasi phone lang yung gamit ko, guys. And as much as possible, sana tama yung pinili ko. As much as possible, gusto ko maging mas active dito sa YouTube kasi feeling ko mas marireach ko yung collective by speaking here on YouTube. Kasi mas, ano yun, mas kung iisipin, mas mahaba yung content na pwede kong sabihin unlike sa TikTok. And alam naman ninyo na, diba? Alam naman ninyo na sa TikTok 10 minutes lang talaga and pakaharap pa yung camera. So, anyway. Hello guys! This is CA. Welcome to my channel and sana matuloy-tuloy natin to. For today's topic, pag-uusapan natin ang trauma bonding. So, ano nga ba yung trauma bonding ni CA? Isipin mo na lang para siyang ganito. Maraming tao ang nako-confuse sa idea ng love. And even ako, sobrang, sobrang biktima din ako dyan. Kasi minsan, iniisip natin yung love life or yung love, yung person. Minsan iniisip natin mahal natin sila because we share the same pain and feeling natin nakaka-relate tayo sa kanila. Yung familiarity na ganun, yung familiarity na nafe-feel natin sa kanila, minsan na-equate natin siya into love. Minsan feeling natin compatible, where in fact, nagto-trauma bond lang tayo sa person. Para siyang ganito. Kunwari, may super painful experience yung partner mo. Tapos ikaw, may shadow ka na people pleaser. Or sabihin natin, may shadow ka na feeling mo gusto mo i-save lahat because when you were a kid, no one saved you. No one tried to rescue you. Kasi mag-isa ka lang, you feel like the world is against you. Now, when the person na feeling nila, rescuer sila, and the person na marami problema, nagtagpo sila, ang tendency nila is mag-trauma bond. Akala nila, hanap na nila yung pag-ibig na para sa kanila. Akala nila, mahal nila yung isa't isa. Akala nila, sila na talaga yung soulmates. Pero hindi eh. Minsan nako-confuse tayo sa idea ng trauma bonding. Na akala natin, ito na yung savior ko. Oh my God. At the same time, ito na yung soulmate ko. Kasi feeling ko perfect fit tayo. But it's not. Let's face it. Sobrang boring ng healthy love na kung tutuusin, if pakikitaan at bibigyan ka sa harapan mo ng healthy love, hindi mo tatanggapin. Kasi hindi yun yung nakasanayan natin. Let's face it, we are all effed up as kids. Nung mga bata pa tayo, mainly because of how we were nurtured. Marami sa atin or karamihan sa atin ang may mga painful past, painful childhood, painful experiences as a child, whether sa magulang man yan or something external na nangyari sa'yo. Lahat tayo na nag-heal ngayong generation na to, may pain tayo simula pagkabata. At nahihirapan tayo na i-address yun. And instead na i-address yun or i-shadow work natin yun, hindi natin na siya shadow work. More on hinahanap natin yung familiarity ng emotion or ng feeling na yun sa ibang tao na akala natin yun yung tama. Gusto ko lang sabihin siguro sa mini YouTube video na to na it's okay if nagtotrauma pan ka, naiintindihan ka ni Miss CA, naiintindihan kita. Kasi honestly, it's something na I always find myself into na parang akala ko these are my people, this is my person, where in fact they are just reflecting a part of me na painful sa akin. Akala ko yun yung saving grace ko. Pero kasi kung mag-heal tayo deep inside, or if you choose ninyo mag-heal deep inside, marirealize natin na tayo ang kailangan natin. We are our own heroes, and the moment we realize that we are our own heroes, na hindi natin kailangan ng ibang tao para mag-heal, is the moment we claim our power back. Actually, kung ako tatanungin niyo, or kung ako ang, kung hihingan niyo ng opinion, okay din actually na
i-reflect sa atin ng ibang tao or ng katrauma bond natin yung part of us na yun, na hindi natin nare-realize. Kumbaga, okay na din na ipakita at i-reflect yun ng taong kinaka-trauma bond natin or tino-trauma bond natin yung part na yun sa atin kasi yun ang first step natin sa healing eh. Hindi tayo makakapag-heal or hindi natin mapaprioritize ang healing natin kung hindi natin alam kung saan tayo nagkulang sa sarili natin, kung saan yung kailangan natin i-heal, kung ano yung mga missing puzzle pieces na dapat nating punan ng pagmamahal. Minsan kailangan natin ng mga taong titrigger sa atin or mga taong feeling natin sila na. Kasi kung hindi nila marereflect sa atin yun na, ay ito pala yung bagay na kailangan ako i-save, hindi natin marirealize sa puso natin na, kaya ko pala i-save sarili ko from this. So, Miss CA, paano ka mag-heal sa partner? Actually, the first step into healing things na hindi mo pa talaga ma-address. Kasi tayo, may tendency tayo mga tao na kapag hindi natin nahihil sa sarili natin, humahanap tayo ng ibang tao, parang displacement. Humahanap tayo ng ibang tao para i-heal yun para sa atin. Pero kung i-heal natin yun sa sarili natin, mahihirapan tayo. So, paano mo nga ba yun i-heal sa sarili mo? Unang-una, you have to have an awareness kung ano yung painful thing na yun. Ungkatin mo yung pinakapunot dulo at ugat nun simula pagkabata mo. Bakit may pain ka na ganun? At bakit meron kang specific pain points na ganun? Na kapag may dumating na tao, i-allow mo siya. Alam mo, itong trauma bonding na to, sobrang common ito sa mga mosang ng mga tao. Like for example, galit si person na ito kay person A. And then here comes person C, nagalit din kay person A. So, magto-trauma bond sila ngayon ni person B. So, ngayon, ay, si ganito talaga, ganyan. Ngayon, kailangan yung isipin sa puso ninyo, ano bang pinagmumula ng inis ninyo? Ano bang nire-reflect ng taong yun? Ano bang nire-reflect ng taong yun sa inyo para mainis kayo ng sobra? Similarly, ganun din sa love life. Minsan, kagaya ng explanation ko kanina, diba? Darating si rescuer, may marami kang pain, darating si rescuer, magto-trauma bond kayo. Alam mo yun, minsan kasi imbis na nahihil natin siya sa sarili natin or nag-i-introspect tayo, humahanap tayo ng outlet or ng channel para mailabas. Although okay lang naman na i-express natin yun, pero minsan kasi imbis na nahihil natin yung trigger, mas lalo lang siya napapatagal dahil nagto-trauma bond. So, instead of doing shadow work, kaya importante talaga ang shadow work for me. Instead of doing shadow work, nagtutrauma pa yung tao. Mas pinapatagal yun lang yung healing. So, kayo, tanongin niyo sarili niyo. Usually, kapag may mga pain points ba kayo sa buhay niyo, may tendency ba kayo na, mas pagtsikahan or humanap ng, alam mo yung misery loves company. May moments ba kayo na hahanap kayo ng tao na nakakaintindi sa'yo para pag-usapan yung problema nyo? Or kayo yung tipo ng taong i-analyze, bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Ano kaya pwede kong masolusyonan dito? Because if you are the latter, you are one step ahead into achieving a higher vibration. The more kasi na nagto-trauma bond ka, nasa-stuck ka dun sa loop ba, or kung hindi sa loop, nasa-stuck ka sa specific vibration or frequency na imbis na imbis na i-heal mo siya, nasa-stuck ka sa vibration na yun na anger, for example, if naiinis ka, or nasa-stuck ka sa vibration na fear because you might fear losing this person na nag-rescue sa'yo, where in fact, they are just there to make you realize paano mo i-heal sarili mo. Get you ba yun? Kaya, next time on this, kung sakaling gusto nyo pa ng mga video na ganito, kasi this is just a trial video, gusto ko lang mag-explain kasi medyo relevant ang trauma bonding topic sa akin ngayon. Next time, kung gusto nyo pag-usapan natin ng shadow work, comment down below sa video. So, tingnan natin. If ever naman na gusto nyo, if ever lang yun naman gusto nyo, this is just a trial video. Next time, mas paghahandaan ko. Sobrang impromptu lang to kasi feeling ko ang ganda ng hair ko and ang ganda ng suot ko, diba? Very
Venus and Taurus. Naiipit ko na kasi yung buhok ko, kaya, di ba? Kaya mas gusto ko ngayong kaya mas gusto ko ngayon, maggawa ng YouTube video. Kasi sabi ko, sa ng look, at least na lang ako, mag-YouTube na lang ako, mag-vlog na lang ako. O, diba? So, ayun, comment down below kung may gusto kayong specific topic para next time yun ang pag-usapan natin. Ano lang tong trauma bonding na to, naisipan ko lang siyang i-topic because may specific situation akong nakita na perfecto, sabi ko, para i-content. Ayun. Love and light, guys. See you.